Ka-amazing! Alam mo ba na may mga probinsya sa Pilipinas na parang hindi tinatablan ng polusyon? Yung tipong sobrang linis ng hangin, malinaw ang dagat, at disiplinado ang mga tao. Pero hindi lahat ng lugar ay pare-pareho. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamalinis na probinsya sa Pilipinas. Mula sa kahanga-hanga hanggang sa pinakamalinis sa lahat. At siguradong magugulat ka sa top 1 dahil ito ay halos perpekto pagdating sa kalinisan. Kaya mga ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Benguet, Baguio Area. Ang Benguet kasama ang sikat na Baguio Area ay isa sa mga probinsyang kilala sa malamig na klima at preskong hangin. Dahil sa lokasyon nito sa kabundukan, natural na sariwa at malinis ang kapaligiran kumpara sa mga urban na lugar sa kapatagan. Ito ang dahilan kung bakit maraming turista ang bumabalik dito taon-taon. Bukod sa klima, kapansin-pansin din ang kalinisan sa mga rural na bahagi ng Benguet. Sa mga bayan at bundok, makikita ang maayos na pamumuhay ng mga residente. Walang tambak ng basura at ang paligid ay puno ng luntiang tanawin na inaalagaan ng komunidad. Gayunpaman, ang Baguio City bilang sentro ng turismo ay nahaharap sa mga hamon, katulad ng overpopulation at basura. Pero sa kabila nito, patuloy ang mga programa ng lokal na pamahalaan para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng lungsod. May mga proyekto rin para sa waste segregation at environmental awareness, kung saan hinihikayat ang mga residente at turista na maging responsable. Ang mga ganitong hakbang ay malaking tulong upang mapanatili ang kalinisan ng probinsya. Sa kabuuan, ang Benguet ay patunay na kahit may urban development, posible pa ring mapanatili ang kalinisan kung may disiplina at tamang pamamahala. Number 9, Camiguin. Ang Camiguin ay isang maliit ngunit napakagandang isla na kilala sa natural nitong kalinisan. Dahil sa limitadong populasyon, mas madaling mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran at maiwasan ng polusyon. Ang isla ay puno ng likas na yaman katulad ng waterfalls, hot springs at white sandbars. Ang mga ito ay pinapanatiling malinis at protektado upang mapanatili ang kagandahan nito para sa susunod na henerasyon. Ang mga residente ng Camiguin ay kilala sa kanilang disiplina pagdating sa kalikasan. Hindi basta-bastang nagtatapo ng basura at may malasakit sa kanilang kapaligiran. May mga lokal na ordinansa rin na nagpapatupad ng tamang waste management at environmental protection. Dahil dito, nananatiling organisado at malinis ang isla. Sa Camiguin, mararamdaman mo ang katahimikan at kalinisan na bihirang maranasan sa mas mataong lugar. Number 8, La Union. Ang La Union ay kilala bilang surfing capital ng Northern Luzon. Ngunit higit pa sa alon ang maipagmamalaki nito. Isa rin ito sa mga probinsyang aktibong nagpapanatili ng kalinisan, lalo na sa mga baybayin. Sa tulong ng mga coastal cleanup drives, napapanatiling malinis ang mga beach. Ang mga volunteer at lokal na pamahalaan ay nagtutulungan upang alisin ang basura at protektahan ang karagatan. Ang mga turista ay hinihikayat din na maging responsable. May mga paalala at regulasyon upang maiwasan ang pagtatapo ng basura kung saan-saan. Bukod dito, may mga environmental programs din na naglalayong turuan ang komunidad tungkol sa kahalagahan ng kalinisan at pangangalaga sa kalikasan. Dahil sa mga pagsisikap na ito, nananatiling kaaya-aya at malinis ang La Union para sa mga bumibisita. Number 7, Negros Oriental. Ang Negros Oriental, lalo na ang Dumaguete, ay kilala sa pagiging organisado at maayos. Hindi lamang ito maganda, kundi isa rin sa mga malilinis na probinsya sa Pilipinas. Ang mga lansangan dito ay bihirang makitaan ng kalat. May malinaw na sistema ng waste disposal at aktibong partisipasyon ng komunidad.
Ang mga mamamayan ay may disiplina at malasakit sa kapaligiran. Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay sinusunod ng karamihan. May mga programa rin ang lokal na pamahalaan para sa environmental awareness at sustainability. Ang mga paaralan at komunidad ay aktibong kasali sa mga proyektong ito. Sa kabuuan, ang Negros Oriental ay isang halimbawa ng probinsyang may balanse ng kaayusan, disiplina at kalinisan. Number 6, Bohol. Ang Bohol ay hindi lamang kilala sa Chocolate Hills, kundi pati na rin sa kalinisan ng kapaligiran. Isa ito sa mga probinsyang may matagumpay na ecotourism programs. Ang mga tourist destinations tulad ng Panglao Island at Lubok River ay pinapanatiling malinis at maayos. Mahigpit ang pagpapatupad ng mga regulasyon upang maiwasan ang polusyon. Ang lokal na pamahalaan ay aktibo sa pangangalaga ng kalikasan. May mga batas at ordinansa para sa waste management at environmental protection. Ang mga residente ay may kamalayan sa kahalagahan ng kalinisan, kaya nakikilahok sila sa mga programa at proyekto para sa kapaligiran. Dahil dito, nananatiling isa ang Bohol sa mga pinaka-kaaya-aya at malinis na probinsya sa Pilipinas. Number 5, Siquijor. Ang Siquijor ay kilala bilang misteryosong isla, ngunit higit pa sa mga alamat ang maipagmamalaki nito. Isa ito sa mga pinakamalinis na probinsya sa Pilipinas dahil sa tahimik nitong kapaligiran at limitadong development. Napapanatili ang natural na ganda ng isla. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kalinisan nito ay ang kakulangan ng industrialization. Walang malalaking pabrika na nagdudulot ng polusyon, kaya nananatiling presko ang hangin at malinaw ang tubig sa paligid ng isla. Ang mga residente ng Siquijor ay may malalim na koneksyon sa kalikasan. Para sa kanila, hindi lang ito tirahan kundi isang yaman na dapat alagaan at ipreserba para sa susunod na henerasyon. May mga lokal na ordinansa rin na mahigpit na nagpapatupad ng tamang pagtatapon ng basura at pangangalaga sa kapaligiran. Dahil dito, bihira kang makakita ng kalat sa mga daan at sa beach. Sa Siquijor, mararamdaman mo ang katahimikan, kalinisan at natural na kagandahan. Isang perpektong kombinasyon na bihira mong makita sa ibang lugar. Number 4, Davao del Norte. Ang Davao del Norte ay isa sa mga probinsyang hinahangaan pagdating sa kalinisan at kaayusan. Hindi lang ito dahil sa ganda ng lugar, kundi sa sistema at disiplina ng mga mamamayan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kalinisan dito ay ang epektibong waste management system. May malinaw na sistema ng segregation ng basura na sinusunod ng bawat barangay. Ang lokal na pamahalaan ay mahigpit sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa kalinisan. May mga parusa sa mga lumalabag, kaya mas nagiging responsable ang bawat residente. Bukod dito, may mga environmental programs na regular na isinasagawa, katulad ng clean-up drives at tree planting activities. Ang mga komunidad ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing ito dahil sa kombinasyon ng disiplina, batas at partisipasyon ng komunidad. Nananatiling malinis at organisado ang Davao del Norte. Number 3, Aklan, Boracay. Ang Aklan, lalo na ang Boracay, ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagbabago. Mula sa pagiging polluted na tourist destination, ito ay muling isinilang bilang isang malinis at world-class na isla. Noong isinara ang Boracay para sa rehabilitation, isinagawa ang malawakang paglilinis at pag-aayos ng infrastruktura. Tinanggal ang mga establishmentong lumalabag sa environmental laws. Ngayon, ang Boracay ay muling kilala sa puting-puting buhangin at malinaw na tubig. Ang bawat bahagi ng isla ay pinapangalagaan upang mapanatili ang kagandahan nito. Mahigpit na ang pagpapatupad ng mga regulasyon katulad ng tamang sewage system at limitadong bilang ng turista. Ito ay para maiwasan ang muling pagkasira ng kapaligiran. Ang Boracay ay patunay na kahit ang isang lugar na napabayaan ay kayang bumangon at maging malinis muli kung may tamang aksyon at disiplina. Number 2,
Palawan. Ang Palawan ay tinaguriang last frontier ng Pilipinas at hindi ito basta-basta titulo lamang. Isa ito sa pinakamalinis at pinakanapapangalaga ang probinsya sa Pilipinas. Ang mga lugar tulad ng El Nido at Coron ay kilala sa kanilang crystal clear na tubig at malinis na kapaligiran. Ang mga ito ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng mahigpit na environmental policies. Ang lokal na pamahalaan ay may malinaw na programa para sa ecotourism. Layunin nito na pagsabayin ang turismo at pangangalaga sa kalikasan nang hindi nasisira ang kapaligiran. Ang mga residente at lokal na negosyo ay aktibong kasali sa conservation efforts. Sila ay nagtutulungan upang mapanatili ang kalinisan ng kanilang probinsya. Sa Palawan, makikita ang perpektong halimbawa kung paano mapapangalagaan ang kalikasan habang patuloy na umuunlad ang turismo. At mga ka-wow-mazing, narito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Narito ang pinakahihintay nating lahat. Number 1, Batanes. Ang Batanes ang pinakamalinis na probinsya sa Pilipinas. Ang Batanes ay kakaiba sa lahat dahil sa lokasyon nito sa hilagang bahagi ng Pilipinas, malayo ito sa industrial pollution, kaya napakalinis ng hangin at kapaligiran. Ang mga Ivatan ay kilala sa kanilang disiplina at respeto sa kalikasan. Ang kalinisan ay hindi lang batas, ito ay bahagi ng kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. Walang makikitang kalat sa mga daan, maayos ang mga bahay at organisado ang komunidad. Ang bawat isa ay may malasakit sa kanilang kapaligiran. Kontrolado rin ang turismo sa Batanes. Hindi nila hinahayaan na masira ang kanilang isla dahil sa sobrang dami ng bisita. Sa Batanes, makikita ang tunay na kahulugan ng kalinisan. Isang lugar na pinapahalagahan, inaalagaan at minamahal ng mga taong naninirahan dito. Ka-wow-mazing! Sa dami ng magagandang lugar sa Pilipinas, mapapansin natin na ang tunay na yaman ng isang probinsya ay hindi lang sa ganda ng tanawin, kundi sa kalinisan at disiplina ng mga tao. Ang mga probinsyang nakita natin ngayon ay patunay na kahit walang sobrang yaman o modernong teknolohiya, kayang maging malinis ang isang lugar basta may malasakit ang mga mamamayan. Pero ang tanong ko sa iyo, ka-wow-mazing, kung kaya nilang panatilihing malinis ang kanilang probinsya, kaya rin ba nating gawin ito sa sarili nating lugar? Sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, sa pag-iwas sa polusyon at sa paggalang sa kalikasan, nagsisimula ang tunay na pagbabago dahil tandaan mo, ang kalikasan ng isang bansa ay refleksyon ng disiplina ng bawat mamamayan dito. Kaya ikaw, sa tingin mo, anong probinsya pa ang dapat mapasama sa listahang ito? I-comment mo yan sa ibaba. At syempre, ka-wow-mazing, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.